So, ayun, una natin gagawin is punta lang tayo sa ating Google. Yan. And then, search lang natin dito yung Smart SIM Registration. Tapos, yan, click lang natin tong Smart SIM Registration. Ayan. So, tapos dito tayo mapupunta, enter your mobile number. So, dito, enter lang natin yung mobile number na i-registered natin. So, sa akin yung i-registered ko, bali yung SIM card ng anak ko. So, minor siya. Pero, dapat, ang gagamitin natin dito dyan is yung sa atin. So, ayan, enter lang natin yung mobile number. And then after natin ma-enter, click lang natin tong box, check lang natin, and then click send OTP. Click natin yan. And then after natin maklik yung send OTP, automatic tayong may marireceive na text ng OTP or one-time password from Smart. Tapos enter lang natin yung OTP na na-receive natin, and then after, click lang natin tong verify OTP. And then ayan, success. Your mobile number was successfully verified. Then click lang natin tong OK. And then ayan, dito tayo mapupunta. Type of registration. Select the type of registration. Click lang natin to para makapili tayo ng dapat natin ilagay kasi minor yung ating re-registered. And then after natin i-click, ito yung mga lalabas na mga pagpipilian. So bali ako, ang pipiliin ko is dito yung pinakababa kasi minor nga yung aking re-registered. So I'm registering an old SIM for a minor. So click lang natin yan. And then ayan, registering a SIM for a minor. So basahin nyo lang din yan para maintindihan nyo. And then click OK. So next is nationality. So dito naman is automatic nakalagay na is Philippines. Sunod naman is yung ID card. So please select. So tap lang natin to para makapamili tayo ng ID na gagamitin natin. Then ayan. So ako ang gagamitin ko is itong TIN or Tax Identification Number. So kayo, depende sa inyo kung ano yung meron kayong valid ID dyan. Then click nyo lang yan. So next naman is ID card verification. So nakalagay dyan take photo. So gagawin lang natin, click lang natin yan para kuhanan natin yung picture yung ating valid ID, and then click allow. And then ayan, kuhanan natin ng picture yung ating valid ID. Dapat hindi siya lalagpas sa loob ng box na yan. Then kapag okay na, click natin tong bilog na color blue, and then click submit kapag okay na. So next naman is scan face. So scan lang natin yung ating muka. So click lang natin yan. Yan, and then scan lang natin yung ating muka. Ayan. Your ID was successfully scanned. And then click OK. And then after natin mapicturean yung ating valid ID at ma-scan yung ating muka, so automatic mafi-fill upan na yung ating mga first name, last name, middle name at yung ating birthday. So ang gagawin lang natin dito is yung ating gender. So kiklik lang natin to para ilagay natin yung ating gender. So sa akin is male. Then after, click lang natin tong next. Tapos ayan, present or official home address. So input lang natin yung ating house number. So next naman is yung street. Pero kung wala kayong street kagaya namin, so ilagay lang natin dito is NA. So ganun din sa village, kung wala din kayo, NA lang din natin. So dito sa unit floor building, kung meron kayo, lagyan nyo. And then next natin is dito sa province. So click lang natin yan, depende kung saan kayo located. So halimbawa NCR, hanapin nyo Metro Manila. So kagaya ko dito sa Cavite. Click ko lang yung Cavite. And then next natin is yung city, municipality. So ako is dito sa Dasma. So next naman is yung ating barangay. So click natin and then hanapin natin yung ating barangay. Scroll lang natin yan. Then sunod naman is yung ating zip code. So dapat tabisado nyo yung zip code nyo. So next is yung alternate contact number, and then maglagay tayo ng ating alternate contact number. So input lang natin yung ating number dyan. And then after, click lang natin itong check sa baba. And then sunod naman is yung ating email address. So click natin and then input lang natin yung ating email address. So dapat gumagana yung ating email address. And then after, click lang natin ulit yung check sa baba. Tapos click lang din natin yung next. Yan.
So ayun, dito tayo mapupunta, summary. So i-double check lang natin kung tama ba lahat ng details na nilagay natin. So pagkatapos click lang natin tong box, check lang natin yan, and then click next. And then ayan mga ka-vlog, you have successfully registered your SIM. So ganun lang kadali mga ka-vlog. So sana may naitulong sa inyo yung simpleng tutorial ko na ito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming salamat nga pala sa panunood ng mga video ko.